Hello, welcome sa HAR, no? Ang pagbasa natin ngayon ay para sa iyo Aquarius sa buwan ng June. At titingnan natin kung anong paparating sa iyo at syempre sa gabay sa iyong karera at pati na rin ang sa iyong update sa pag-ibig. Yan, pa-support naman po ng Happy Angel Reading at marami pong salamat sa patuloy na sumusubaybay ng ating channel. Ayan. So, tignan natin, magbibigay din tayo ng charm reading para sa iyo, no? So, medyo anuhin nyo lang po, medyo mag-cleanse lang tayo, pakihinaan nyo na lang po ang inyong sounds. Sorry, just please to guide us on the reading. Only good energy for comes to run during the sessions. Enlighten my your spirit guide. Clean their space. Clean my space, O Lord. Bigyan mo po sila ng kaliwanagan, spirit guide. At ang kanilang espasyo. Jesus. Amen. Ayan. No, so, kumusta na po kayo? Ayan, na-miss nyo ako, no? Ayan, shout out sa nag-request na unahin ang air sign, no? Ako, pasensya na po ha. Kasi pag ganun po, pag hindi po ako nakapag-load, nasa prayer camp po ako, no? So, pagpasensyahan nyo na po. Ayan. So, syempre, kukuha tayo ng charm mo, no? Kukuha tayo ng yung charm. At lucky number mo rin, kukuha tayo no? Kuha rin tayo ng ayan. May crystal na dumating sa'yo. Okay, so let's go sa iyong no? Sa iyong So, ang lucky number mo na maaari mong gamitin kung saan yung iba iniisip sa loto, meron kang number 9 dito na number 9, 5 at saka 1, and 3. Pwede rin itong no, maaring magbalik daw na kayo ng May 9 na maaring makatulong sa sitwasyon nyo ngayong June, itong darating na June. At number din is number 10, May 9 and 10, number 6, at saka 3, 2, 1. Number 6, 3, 2, 1, no? Ayan. Fear, addiction, egoistic. May Capricorn energy tayo dito. You might be dealing with Capricorn Aquarius. Pero it doesn't matter po ang naman. No, basta ang energy, medyo natatakot ka ng June o parang meron kang medyo may nakikita tayo you're going to an extreme dito or you might be dealing kay Capricorn din. And then we have my letter W tayo, ay letter M. Baka ang persons na ang patama nito is M, pwede rin may mensaheng darating sa'yo at meron ka ring new lover na darating sa N. Maari rin nagsisimula sa name ang N na maaring importante rin sa inyo yan. So, wait lang po nag-alarm. Ayan, so ang iyong mga para makita nyo. Maliwanag naman po, no? At maayos ang ating So, nakita mo meron tayong, wow, may turtle ka rito, may silver moon crest. Ito yung sasabihin natin, crescent moon, no? Meron kang crescent moon. Meron kang ribbon, silver ribbon. Meron kang pagong, meron kang turtle.
Aha. Ano ba yan? Wait. Meron kang golden leaf at may krus ka na may rosas. No? Ayan. So, yan ang iyong charm, ang iyong anting-anting. So, titignan natin kung anong predictions na ibibigay, no? I could feel na napakaganda na mga charms na nabunot natin para sa'yo. Parang kombinasyon nito ng pilak, silver at ginto, eh, no? Ito yung perfectong naglalarawan na natatangi sa katangian mo. Especially na kayo sa Aquarius, no, isang sign na kilala sa pagiging visionary. No, malayang isip nyo, ngunit may malalim na koneksyon sa kanilang inner world at mga mahal sa buhay. So, ang limang charm mula sa yung sa ano dito, sa ating nabunot, kukuha tayo ng pangkalatan, no, pang general at pag-ibig, no, Aquarius sa ngayong Hunyo. So, ang itong silver moon, ito yung simbolo ng intuitions at emotions and hidden truth na, no, ang moon. So, dahil ang Aquarius ay syempre parang isang intellectual air sign yan eh. Madalas ay puro utak ang ginagamit mo. So, ang moon charm na ito yung nagpapaalala na oras na para makinig sa iyong gut feeling, sa iyong intuitions. Dahil ito yung hindi magkakamali, no? Ito yung hindi magkakamali ngayon. So, andito rin ang silver ribbon, no? Andito ang silver ribbon mo. Ito yung sumisimbolo ng bond, no? Parang connections. O, sabihin natin, ito yung wrapping up the old, no? Parang ibalot na yung nakaraan o yung luma. So, ang ribbon nito yung nagpapakita ng pagtatali o pag-ayos ng sabihin natin, ng mga maluwag na bahagi ng iyong buhay. Ito yung trying up loose end, parang gano'n. Subukan mong, kumbaga, ayun, parang trying up loose end to eh. Tying up loose end. Parang tinatali mo na para matapos. So, it also represent ng isang gift o celebrations, no? Na nagaantay para buksan mo. So, mukhang may darating din na somebody will gonna give you a gift din. So, abangan mo yan. Itong June. Andito rin ang pagong. Ang cute, no? Ang liit. Pagong. Ayan, ang pagong. Maliwanag. Nakikita niyo ba? So, tiny talaga. Talagang charm siya. So, itong pagong isang napakaswerteng simbolo to para sa longevity to, no? Tsaka yung emotional, sabihin natin, emotional protection. At tsaka yung slow but steady progress ito. So, ito yung parang, sabihin natin, pinapaalala rin to na hindi mo kailangan magmadali, no? Hindi mo kailangan bilisan o yung mag-hurdle ka, yung madalian na trabaho o proyekto o ano man, no? Hindi mo kailangang magmadali ang sabi rito sa June because ang tagumpay na pangmatagalan ay nangangailangan ng pasensya at matibay na pundasyon yan, no? So, andito rin ang gold leaf. So, ang gold leaf natin, itong dahon. So, itong dahon, no? Ayan. Seasonal to, simbolo ng season na nagpapalit. So, ito rin yung kumakatawan sa growth, prosperity, at saka yung a new seasons of life. So, ang gintong dahon nito ay tanda ng mga, sabihin natin, mga binhi na itinanim mo, no? Yung mga na ininvest mo na kamakailan. It's either sa karera o sa personal na buhay. No? So, ito yung handa ng, parang sabihin natin, handa ng sumibol o magdala ng material na kasaganaan. No? So, ayan, kung ano man yung ininvest mo, may interest na, parang gano'n, no? Andito ang silver rose na cross. Ayan. Silver rose na cross. Ito yung sabihin nating ano no, ano bang ano nito? Cross na sandal. Ito yung parang napaka mahiwagang simbolo. Ito rin sabihin natin yung paniniwala natin o ang faith. At saka this is also deep healing.
At napakagandang protection ito, no? So, ang krus ito ay nagbibigay ng protection sa iyong path o landas. Habang ang mga rosas sa gitna ay nagpapahiwatig na ang mga nakaraang sugat o sakit ng kalooban mo, no? Yun yung parang tuluyan ng maghihilom at nagiging isang parang magandang leksyon ito sa iyo, no? Nagkaroon ng ang nakaraan mo parang nagkaroon ng magandang aral, no? So hindi ka yang nakaraan mo kumbaga kumuha ka ng isang sandata para magamit mo, no? At sa iyong paglalakbay, sa iyong journey. So ito rin yung sabihin natin, ang pangkalahatang ano nito, no, na I could feel na slow steady, no? Kumbaga slow steady ang ano dito and protections and growth. So ito yung divine timing at pag-iwas sa pagmamadali. Kasama ang gold turtle dito, ang kaya nga sinasabi slow but surely, no? Ng gold turtle dito, slow but surely. At ang universe ay kumbaga nagpapadala sa ng mensahe na magtiwala ka sa tinatawag na divine timing. Kung may mga plano ka sa trabaho, negosyo o personal na buhay na pakiramdam mo yung parang mabagal ang usad, no? Kumbaga ano yun kumbaga huwag mabahala. Dahil ang mabagal na takbo ngayon ay syempre nasa protection yan para hindi ka magkamali. So make sure na matibay ang pundasyon din na nabubuo, no? It's either dati o ngayon, no? So ang bagong season ng kasaganaan, ito yung gold leaf, no? Andiyan dyan yung gold leaf mo, ito ang gold leaf. Kumbaga, ito yung nagbabadya na may mga bagong parang open doors, no? Or new opportunity na magbubukas ngayong Hunyo at magdadala ng magandang takbo sa pananalapi, karera. Kung may mga tinapos ka kamakailan kasi merong silver ribbon dito no? Kung mayroon kang dapat tapusin kamakailan, tapusin kumbaga kumbaga asahan mong ito yung parang magkakaroon ng espasyo ng isang mas malaking biyaya, no? Guided ang iyong moon, ang iyong intuition, gamitin ang intuitions, no? Kumbaga malalaman mo agad kung aling landas ang dapat mong tahakin because you have the moon here, no? So sa pagdating naman sa pag-ibig, kasi ang silver rose dito is ang silver rose cross, no? Kumbaga ito yung isang napakalakas na senyales para sa iyong puso, no? Kung dumaan ka sa lungkot o sabihin natin heartbreak o disappointment sa nakalipas na mga buwan, no? Ang rosas ito ay namumukadkad na ibig sabihin is you are now ready na to love again dito. Na nabuo at walang takot. So kumbaga may healing ka rito sa pace. Natatapos na rin ang healing pace mo because you are ready, no? So kaya may new ka dito, may new love na darating. Pag ready ka nang nailat go mo na lahat ang heartache na yan, asahan mo may new na darating na journey sa iyo o new na tao na, no? So ito rin sabihin natin yung tapat sa pangmatagalang pag-ibig. Sa mga single, para sa mga single, dahil sa kombinasyon ng moon at turtle, huwag kang maghanap ng panandali ang kilig ha, o casual dating lang. Because ang energy mo ngayon ay nag-a-attract ng isang tao na seryoso. May maturity at handang maghintay sa'yo. No, may darating na bagong koneksyon na magsisimula sa malalim na sabihin natin friendship muna, no, turns into a lover. Bago maging isang matatag na relasyon ito, no? So magtiwala ka sa iyong nararamdaman kapag nakilala mo na ang taong ito, no? O baka ngayon kaibigan mo na, no? Nakaka-chat mo na, nakakausap mo na. So ayan, so pahingin naman po ng like and hype sa inyong mga cellphone at i-share na rin po natin ang ating mga video. So titignan pa natin kung itong persons na darating sa'yo. Tingnan natin ang new persons na darating o sino ba itong nag-iisip sa'yo.
Tell us something about sa persons na makakahalubilo niya sa June na ay, kaya pala may konting addiction, may konting codependent ang persons na yan. May pagka-obsessive, naku, mukhang kaya nga Capricorn, devil energy, no? Siguro baka Capricorn din ang sign niya. Pero nakikita natin dito, medyo galing din siya sa galing sa isang trial din, no? O sabihin natin medyo may konting bisyo, mamaya ikaklaro pa natin yan. Tell us something about sa persons na to. Spirit guide, charm or use. Ito yung, kasi di ba parang, ayan, nagbabago naman siya kasi may transformation. Ang snake kasi nagta-transform naman, di ba? Dali, may tumatawag. Sino to? Wait lang po, may tumatawag. Ato dedengo suru. Oo, makata. Okay. Okay, pasensya na po ha. Okay, ang the girl with the snake kasi, ang maaring ang maaring energy ng persons mo, babae man o lalaki. Ito 'di ba, nagpapalit sila ng skin. So this is also renewal at healing. Baka na-heal na siya, yes, oo, dumating siya sa punto na addictions or very obsessive siya sa maari sa nakarang relationship. Medyo nahirapan siyang mag-let go niyan. No, pero ngayon nakita mo itong girl with the snake, ibig sabihin, nakakuha siya ng renewal at healing, no? Kumbaga personal evolutions din. Napakalaking pagbabago din ang nangyari sa persons na 'yan o ang persons na mamimit mo, no? Kumbaga parang ito yung personal transformations. Sino ba namang no, na syempre talagang dumadaan tayo sa ganyan. Medyo nakita natin medyo ang may konting emotional block din ang persons na to. Pero ang mahalaga, may transformation siya, nagbabago. Ito rin ang ibig sabihin din po ng malakas din ang intuitions ng persons na darating sa'yo. Because ang snake was not viewed as hindi evil ang ibig sabihin niyan. But ito yung sinasabi natin, ang snake is a keeper of secret. No? Ito yung hidden wisdom. Dahil nga ito yung gumagalaw close to the earth na nakatira sa shadow, no? So, ang connection nito, ang ibig sabihin ng A Girl with a Snake Open nagre-represent ng deep connection sa'yo, no? O sabihin natin sa intuition. So, ito rin yung inner knowing, no? Ang ibig sabihin din nito, psychic sight. So, nagsisimbolize ito na parang ang person na to hindi natatakot o sabihin natin mayroong instinctual na wisdom. Malakas din ang kanyang intuition. This could be also Pisces, Cancer, Scorpio na nakikita ko. Pero it doesn't matter again, sinasabi ko, baka energy lang na nila, no? Kung babae man o lalaki. So, ibig sabihin din, ito rin yung power of, parang personal empowerment, sovereign din. Kumbaga, walang takot, matapang. Makikita mo ang bravery rin sa persons na darating sa'yo. Hindi, kumbaga, hindi mo siya manipula. Mahirap mo siya manipula. Very powerful siya. No? Ito rin sinasabi natin, parang maaring feminine energy, feminine mask, maaring din syempre, especially maganda rin kung lalaki kayo, ito yung babae na makikilala nyo, parang ganun po, no? Pero ano siya, very serve din na warning din to kasi mahirap pag ginulo mo rin yung buhay nito eh. Kumbaga, very possess niya yung gentle and receptive side, but also may tapang. Hindi mahirap, wag mong ganong bibiruin.
Baka tuklawin ka. Very sharp ang instinct nito, no? At saka, ayaw niya yung parang magbubulungan-bulungan. Kumbaga parang may pagka, ano to, sabihin natin, may pagkapraning na parang akala mo lagi na lang siya yung, ano, yung pinag-uusapan. Parang gano'n, no? So, wala tayong magagawa dyan kasi ganyan ang characteristic ng, ano eh, ng girl with a snake. Malakas ang kutob, parang gano'n din. So, kumbaga, nagre-represent din ito sa woman na ini-embrace ang shadow side para mai-unlock ang kanyang wisdom. Kumbaga, fierce siya, matapang, at very independent. Hindi siya natatakot sa challenge. Kumbaga, wini-welcome niya ang lahat. So, ganyan ang katangian ng persons na darating sa'yo o ang persons mo right now na siguro hindi niya pa gaano rin pinapakita sa'yo. So, ulitin ko, babae man o lalaki. Okay? So, ang reading nito para sa Ayo Aquarius at sa mga cross-watcher din. No? So, titignan natin ngayon na ang mensahe pa sa yung pag-ibig. Ano pa? Para sa ating Aquarius, Spirit Guide, ano pa po ang paparating at ang iyong mensahe para kay Aquarius? Para kay Aquarius, para kay Romance Angel sa kanyang pag-ibig. Oh, na. Retreat daw. Ayan, baka makilala mo to sa travel mo. So, parang nakikita din natin na ikaw Aquarius, it might be July na parang advisable sa'yo na mag-travel or sabihin natin go out in nature. No, o kung kayong dalawa magkakilala na, no, kumbaga, parang mag-ano kayo, mag-driving, mag-trip kayo, mag-travel kayo, no, parang in-urge kayo ng ganyan, para, siguro, para mag-boost ang iyong energy, no, para magbago ang ambience din, parang magkakilalan kayo ng lubusan. Ano pa po, Spirit Guide ang paparating? O may nakikita tayong travel sa'yo sa June, no? Parang pahinga, magpapahinga ka, or parang to get some healing, no? Aquarius, tell us more para kay Aquarius sa kanyang pag-ibig, sa kanyang love life, ano pong dapat gawin. There's not enough attractions or chemistry to keep this relationship going. So, sa iba naman po, no, kumbaga, wag pong ipilitin. Kung talagang hindi na nagpapakita sa'yo, hindi na nagko-contact sa'yo, siguro dahil balang araw din magkakahiwalay rin kayo, parang hindi siguro kayo meant, no? Pero you have your own free will. It might not resonate sa iba, pero sa June baka magkaroon kayo ng, kumbaga, parang tingin mo unfair na yung pinapakita sa'yo ng persons mo. Siguro, there's not enough attractions kayong dalawa, away na lang ng away. So, you need to decide siguro din dyan sa kung bakit ka binigyan ng unrequited love. Panay away kayo, panay suntukan, panay bungangaan, no? Siguro, there's no enough chemistry siguro, lalo na sa mga bata pa na nagkaroon ng relationship, no? Kung lagi ka nang sinasaktan, inaabuso ka na, palitan mo na. Ay, nako. Ang buhay nga naman, no? Ayan, so tignan pa po natin. Kasi, kung malaon man, maghiwalay at maghiwalay kayo. It's either na ikaw ang bumibap, no? So, timing daw ng June, ha? Advice si Ma'am Chino. Biro lang po yan. Kayo pa rin na magde-decide. Ayan, tell us more para kay Aquarius. Aquarius! No, some of you naman give your relationship a chance, especially yung mga nag-break up, na bumabalik siya, no? Mukhang may babalik sa inyo na ex yun na magmamakaawa siguro, no? So, na siguro nakita mo na rin ang pagbabago rin. O ito rin siguro na itong persons na to darating, baka syempre makita mo parang maldita o parang sabihin natin to, medyo sabihin natin pa boy, ano ba yan? Parang hindi mo typical na gusto yung ano, yung strategy niya. O mapresko, sabihin mo, bigyan mo raw ng chance, kilalanin mo. Dahil syempre baka ano nila yan parang yung scapegoat nila. Dahil, pero deep inside, ano sila, kumbaga, medyo nahihiya pa sa una. No? So, work on your partnership, especially sa bagong darating. O sa mga bumabalik sa inyo, give that relationship a chance daw. Okay. May magbabalik sa Aquarius. So, tignan nga natin kung anong feelings mo. Kung anong feelings niya sa'yo. Sa mga current relationship din, ayan, no? So, tignan natin kung anong feelings ng persons na to. Let's go deep. Anong feelings ng persons na to para kay Aquarius? Anong feeling ng persons ni Aquarius? Ito yung persons on your mind, no?
Yung nasa isip ninyo, anong feelings? Ace of Swords. Parang there's also communications na darating sa inyo. Parang gusto niya ng katotohanan. Parang feeling mo gusto mo ng totoong relationship. You want some true relationship o sabihin natin meron ding, this could be also parang masinsinang pag-uusap, no? Speak the truth din to, no? Yung klaro, walang halong kasinungalingan. Kasi Ace of Swords, this is about telling the truth din, no? Tell us more. Sabihin din natin na feeling niya na, oh, panay Ace ha? Oh, totoo to. So, feeling niya parang gusto niyang mag-build kayo ng strong foundations. Gusto niyang ng opportunity sa'yo, Aquarius. Ayan, Aquarius, so Three of Cups. This could be also sign ng reconciliations. It's either na siya bumabalik, ito yung sa give your relationship a chance. No, feeling niya na gusto niyang mag-start all over again kayo. No, at sa mga bago, especially baka makilala niyo sa isang party ang persons na darating na bago sa inyo. Sa mga current relationship, no? Sa mga current relationship, no, ibig sabihin patuloy kayong nagbi-build ng foundation sa tatlong card na to. Kumbaga sa June para kayong mag-asawa na kayo, no? Halimbawa magsyota na kayo, parang nakikita natin na mas lalong mag-iigpit ang inyong pagmamahalan, no? Nakikita natin na may growth ang inyong relationship, lalo na sa mga mag-boyfriend na maayos. Nakita natin nag-start na kayo mag-build ng strong foundations, no? Para maging sa stability nyo, para sa stable. So nakikita natin dito, gusto niya rin na makasama ka rito, nag-enjoy siya pag naglumalabas kayo. So, ano naman ang kanyang intention? Tingnan natin ang intentions ng persons ni Aquarius. Oh my God! Ayan, parang alam din niya na may deep connections kayo, no? He made a choice. Pero may challenge kayong darating, no? May challenge kayong darating because of the tower. Or sabihin din natin, medyo kailangan mangyari ito, no? Kailangan mangyari ang tower na to. Talagang inevitable din ang tower na to para matuloy ang lovers, ang connections ninyo. Maari kayo nakakaranas na ng tower moments ng inyong persons. Ayan, nag-aaway kayo, may silence kayo, maigo kayo. Sometimes, nag-ano, no? Kailangan mabuwag yan. O merong mga Aquarius na kumbaga, mabilisan na nagkaroon ng relasyon, medyo walang pundasyon, no? So, mawawasak, parang ganun po. Ang relationship na binild ng hindi maganda o sabihin natin panay kahoy, walang semento, no? Mabubuwag, parang ganun, no? Parang siguro, kagaya na sinabi ko, panay away na kayo, no? Panay away na kayo, unrequited love na. So, kailangan nang maghiwalay para mag-build kayo ng bagong foundations para may dumating, para dumating na ang para talaga sa no? So ibig sabihin po nito, ang intentions ng persons mo, siguro sabihin natin ilo-lower niya yung guard niya. This is about siguro tatanggalin niya, ibababa niyang ego niya. Intentions niya rin yung transformations, magbago ang daloy ng inyong samahan, no? Ito rin sabihin natin, feeling din niya actually na mayroon kayong deep connections or deep bond. Ito rin yung choices din, no? Ibig sabihin, pinipili ka niya. Ikaw ang pinipili niya, no? Wow, tadhana talaga. Wheel of Fortune. Alam niya na kayo. Parang tadhana na mismo na you are meant to each other. No? So, tignan natin ang kanyang next action sa'yo. Ang next action kay Aquarius. Para kay Aquarius, anong next action ng persons ni Aquarius? Spirit Guide, anong next action ng persons ni Aquarius? Wow, King of Cups. Ito yung sabihin natin, matured, no? Ayan, asahan mo na darating siya sa yung matured, medyo kontrolado niya, ang puso niya, hindi na siya yung medyo may pagka ibe-breadcrumb ka, bibigay niya yung big love niya sa'yo. Kasi itong King of Cups is to yung matured, marunong mag-control ng emotions, no? Very understanding, very charming, very caring, no? Very handsome, very beautiful. So, ang King of Cups, dito sabihin natin, tinanong natin sa action niya, ang next action niya, makikita mo yung maturity niya, makikita mo na nagpaplano na siya, he's very caring to you, ayan yung inaalala ka palagi, no? Hindi yung dati na binibreadcrumb ka, na
Na pag nag-text ka, o ano, ito mabuti, ganun lang. Yung kumbaga bubot. Kumbaga dito may sense na siya na parang sabihin natin na hindi na yung paunti-unti lang. Kumbaga, full blast niya. No, ang next na action niya. Ayan. So, titingnan din natin sa yung magbubukas din tayo sa ano no. Kuha tayo ng advice pa para kay Aquarius sa kanyang pag-ibig spirit guide. Advice pa po, spirit guide. Advice. Queen of Wands, ayan. Show your passion, maging ano ka para ka maging Queen of Wands, isang independent, no, at very attractive persons na patuloy mong gawing ang energy na yan, Aquarius, bukod sa matalino ka na, no, ayan din yung charming na energy mo, no, magkakaroon ka ng charming energy mo ng June, you will invade the Queen of Wands energy, no, na patuloy kang magkaroon ng init when it comes sa yung buhay, hindi lang sa pag-ibig, pati sa karera, no? At maging, sabihin natin, very, very dependent, very beautiful heart, no? Very active, very intelligent, a good leader. Yan, yung katangian ng Queen of Wands, no? Isang, sabihin natin, na who know how to handle things, no? Sabihin din natin, businessman. Yung ibig sabihin, yung maging active, very fiery, very sexy, no? Invade mo 'yan. 'Yan ang advice din sa no? Dahil mas lalo ka maraming ma-attract at lalo may in love ang persons mo sa'yo. Ayan. So, kuha tayo ng advice pagdating sa iyong financial at ano no? Pagdating sa iyong karera at financial. Para po ito kay Aquarius sa kanyang financial at ang kanyang karera. Tingnan natin ang maring makatulong na gabay para sa kanyang financial at karera spirit guide para po ito kay Aquarius. Salamat po sa mga nagko-comment, no? Thank you so much po. Comment lang po kayo, no? Binabasa ko po ang inyong comment. Para po kay Aquarius sa kanyang karera. Ayan, sabing gano'n, no? Obstacle and blocks are lifted. So, all your good personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacle. Kagaya ng, ayan, i-connect natin. O, yung mga nakatambala, itong ignite mo na, yung mga trabaho na na nahirapan ka, ayan na, no? Kumbaga, loose end na yan. Tapos na, asahan mo na, andito na ang iyong reward, no? So, ito rin yung sabihin din natin, ang obstacle and blocks are lifted, sabi sa'yo, ng Angel of Abundance regarding sa iyong financial at karera dahil nga yung good personal work mo at saka yung mga positive energy kung bakit mo raw na-overcome yung mga obstacle na yan, ang mga paghihirap na yan. No? Kung bakit na-lip away na. So, ngayon, makaka-experience ka na ng progress at forward movement sa mga proyekto mo. So, maging stay-centered ka lang, no? At be grateful para maganda patuloy ang flow ng abundance continue sa'yo. Especially start ng June, no? O baka nararanasan mo na ngayon yan. Ayan. So, tingnan pa natin. Baka kung bibigyan kita isang time frame, no? Para kay Aquarius. Ano po para kay Aquarius Spirit Guide? Sa Thursday daw. Kung kailan mo mapanood ito, sa Thursday, kung Thursday mo napanood, next Thursday o sa araw na yan, no? And number din, may number 9 tayo, number 5. This could be also stands sa 5 days o 5 hours. Basta sa Thursday, sabi rito, take a stand at follow your energy. Kung anong feeling mo sa Thursday, halimbawa gusto mo magluto, gusto mo magpa-parlor, gawin mo lang yan, no? Follow your energy daw. Kung if you feel na gusto mo mag-yoga, gusto mo mag-exercise, no? Gawin mo ang mga hobby mo, just do it daw because this will help you boost your energy, no? Ayan, sa Thursday. And then, ayan, maraming salamat. Thank you so much po. At sana po nagustuhan yung ating reading. At please comment po kayo and patuloy nyo pong, sometimes po nagla-live kami, no? Makakapag-ask kayo ng tanong doon at marami pong salamat sa ating mga member na Aquarius, pati rin po ang mga nagdo-donate po sa mga comment. Salamat po. And then, I do private reading, I do voice message reading po, and I do also recorded reading. So,
Nasa link below po ang ating Messenger, Facebook. I-add nyo lang po ako para malaman nyo po kung paano gagawin. Ayan po, maraming salamat and God bless you. And I love you, Aquarius. Ingat po. Have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang